Dumating na. Alin? Basta. Oh, yung ano? Di nga. Oo nga. Welcome back sa aking Mumuntin channel. Para sa episode natin ngayon, ang i-feature ko ay yung mga nabili namin online na accessories para sa Kia Sonet. Hindi siya yung una naming nabili, pero itong mga ililista ko ngayong para sa video na to ay mga tingin namin isa sa mga dapat nyo rin unahin. Kung naghahanap din kayo ng mga accessories, malamang sa malamang nakita nyo rin to online. Kagaya sa Facebook, sa Shopee, sa Lazada, etc. etc. Yung mga nabili namin ay galing sa tindahan na nagngangalang Lamson. At yung mga yon na i-feature namin ngayon at bibigyan namin na aming saloobin ay ang rubber matting sa loob ng sasakyan, yung trunk tray na cover sa likod naman, at yung rain visor din para sa mga pintuan. Dapat may pang-apat, which is yung mudguard, para isang delivery na lang. Ang sabi kasi ni Mrs. meron siyang gustong design na ikabit doon, kaya hindi muna kami bumili muna ng mudguard din sa kanila. Although okay din naman yung maglagay nga, may personal preference lang talaga si Mrs. kaya naghahanap pa kami ng maganda ikabit. Actually, mud flaps yun. Hindi niya gusto ang mudguard. Mud flaps ang gusto niya. Itong mga accessories na to ay hindi naman sobrang urgent na kailangan talaga ng isang tao. Pero para sa amin, isa ito sa mga dapat yung unahin kasi nga kung mahilig din kayong magsakay, mahilig kayong mag-outdoor, or madalas kayong mabasa ng sapatos, paminsan mahilig din kayong magkarga ng kung ano-ano, lalo na kung may mga pets din kayo na gusto nyo isakay. Isa sa mga magandang solusyon dyan is yung rubber matting nga, para medyo mabawasan naman yung paglilinis nyo sa loob ng sasakyan nyo. Pero bago ang lahat, segue muna ako. May address lang ako na comments sa mga previous videos ko. Ang first question natin ay galing kay Richard Timbol 8681 at may katanungan siya regarding sa fuel efficiency at sa aircon. Sa aircon kasi, pasensya na, pero hindi ako expert dyan. Hindi ako magaling at hindi ako magmamagaling. Ang pananaw ko dyan, correct me if I'm wrong na lang. Ang pananaw ko kasi dyan is kapag ang isang hardware ay gusto mo mag-perform ng normal, may certain level lang siya ng kinakain na resource. Pero pag gusto mo yung hardware na yon na mag-perform ng mas mataas o yung peak performance niya, syempre may kaakibat yun na mas kakain siya ng mas mataas na resource. Kumbaga, halimbawa sa electric fan, pag mas malakas, syempre mas malakas din ang kain ng kuryente nun. Sa gasolina na makina din, kapag lagi mo hinaharurot, lagi din mas mabilis ka mauubusan ng gasolina kumpara sa normal lang na paggamit sa kanya o sa normal na speed lang. Ganun ang thinking ko doon. Pero syempre, correct me if I'm wrong. Kaya ang ginagawa ko, kung naka-LX ka or EX din, or something na, kumbaga doon sa Sonet, may rotary knob, na mapapansin nyo may kulay blue and red. Ang ginagawa ko doon, hindi ko siya sinasagad sa pinakadulo ng blue. Kung i-rate ko siya, siguro nasa 3/4 lang lagi yung setting namin doon. Siguro it's safe to say na optimal level lang ang 3/4 nung sa blue na linya na yun. Ayoko isagad para hindi rin naman syempre mas mabigatan yung hardware na mag-perform ng sobra-sobrahan. Ang susunod nating question ay galing kay Chill, Relax, and Meditate 6425. Request pala siya regarding sa cruise control, hindi pala question. About sa cruise control, sorry kung medyo late na, pero soon. And last but not the least, ang panghuli natin ay galing kay JTour2784 at ito ay about sa full tank method para sa Sonet. Pasensya na, pero ayokong gawin yung full tank method na yan just to prove a point, tapos paminsan we cannot please anybody with the results. Para sa akin kasi parang delicate na topic kasi yung fuel efficiency ng isang sasakyan. At the end of the day, average lang naman yung figures na yun. May ibang owners, vloggers, reviewers naman dyan na willing gawin yan. Kaya ipaubaya ko na lang sa kanila. Kaya again, pasensya na. Pero what I can do para makompensate kayo is to give you figures na lang base sa pagpapagas ko noon na automatic or full tank. Pero hindi ko sinagad ubusin. Ang nare-record pa lang namin noon is 1,283. Tapos noon nasa 1/4 pa lang siya ng gauge. Ang lumalabas sa odometer namin nasa 1,610. So kung bibilangin, nasa 327 kilometers yung natakbo namin para sa 1/4 ng gas tank. By the way, ano yun? Muntinlupa to Batangas trip namin yun noon.
I-visualize nyo na lang kung sakali kung ilan pa ang posibleng may takbo niya kung gagamitin yung mga natirang gasolina. Ang second na na-record namin is yung itong latest, which is from 1,610 to our current na 1,987. Kung kukompute nyo, equivalent siya to 377. Pero kalalagpas pa lang yan ng onti sa 1/4 ng gasolina. Yan naman yung trip namin noon sa Muntinlupa to Nuvali to Tagaytay. Hindi ko maalala ano nangyari nung time na to. Baka late ako nakapag-reset. Pero 1,610 talaga ang naalala ko sa odometer niya by the time na nagpagas kami. Aside sa usaping ito kasi, noon nakaka at least 7 kilometers per liter kami sa city driving. Never yung bumaba. 7 point something and up. Samantala kapag highway naman, nakaka-record kami ng 10 point something kilometers per liter. Nung naka 1,000 na kami sa odometer, which is yung tinatawag ng karamihan na braking period, tumaas efficiency niya from dati na 7, nagiging 8 to 9 kilometers per liter na siya sa city, and then 11 to 18 ang nakakuha na namin sa highway. Pinaka-worst namin na experience, isang beses galing kaming Calamba to Binyan. Calamba pala, sorry, hindi Kabuyaw. Namali ako doon sa dati. Gapang na traffic talaga for 4 hours. Pumalo kami noon ng 5 kilometers per liter. Pero grabe naman kasing traffic yun. Hindi ko alam kung mas okay pa yung nasa EDSA. Kasi noong time na nakakuha ko ng 5 kilometers per liter na yun, kapag nagkaroon ka ng chance na makausog, halos kembot lang ang katumbas ng paggalaw mo dun eh. Sa dami ba naman ng mga motorista at mga tao sa paligid. Sa mga users na nakakuha ng 5 kilometers per liter, hindi ko itatanggi, oo, posible yan mangyari. Heck, nangyari nga din sa akin eh. Pero worst case scenario yan, hindi yan lagi. Rule of thumb, syempre, kailangan mo i-consider din yung ibang factors kagaya ng style mo ng pagdadrive, saan ka nagdadrive, dami ng mga sasakyan. Sobrang dami ng factors na kailangan mo i-consider. Tulad nga na sinabi ko kanina, medyo delicate na usapin din talaga ang fuel consumption. So siguro ang best way na lang na gawin dyan is huwag nyo i-instill sa utak nyo na hanggang 5 kilometers per liter lang ang kaya ng sasakyan na to. Kasi nga, nagbabago yan. At saka maging open-minded na lang tayo na kailangan nyo i-consider lagi yung mga factors kung bakit kayo pwedeng bumagsak na ganun kababa sa milyahe. Hindi lahat ng tao parehas ng style ng pagdadrive natin at hindi rin lahat ng tao parehas ng ruta na tinatahak natin. Sa tingin ko okay na muna yan sa ngayon. Balik na lang muna tayo sa mga mating. Ang video na to is hindi ko gagawing top 5 or whatever list na to. Pero more specifically, ito yung mga una namin mga accessories na pinuntiriyang bilhin. By the way, dashcam nga pala, bumili kayo kasi you never know kung anong pwede mangyari sa paligid nyo habang nagdadrive. On the market pa rin kami, naghahanap pa rin kami ng maganda. O may mga nababanggit na sa Sonnet na club or sa GC niya. Pero siguro soon, pag nakakuha na kami, may mako-content ako at may ma-review akong may babahagi sa inyo. Isa din pala sa i-feature ko today is yung mga portable air pump. Kagaya na itong isang to na sinasaksak directly sa sasakyan. At meron din naman sa panahon ngayon, laganap na yung mga kagaya naman nito na the battery na pump. Ang sa akin lang kung sakaling nabibili kayo ng mga ganito na the battery na air pump, siguro make it a habit na lang na kapag aalis kayo ng sasakyan na matagal, paparking kayo or ibibilad nyo sa arawan, make it a habit na lang na alisin nyo to or bitbitin nyo basta palayo sa sasakyan nyo kasi ang mga the battery ngayon is delikado talaga. So, mahirap na baka mamaya magliab, diba? Sayang naman ang sasakyan nyo kung sakali. Tsaka for safety na rin. Sabi din ni Mrs. kanina, nandyan na nga daw yung mga in-order namin online. So, magpe-prepare lang ako and ire-ready ko na siya ilagay kay Kaiju or sa Kia Sonet namin. By the way, shoutout at salamat sa nag-sponsor sa accessory namin. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Shoutout sa Lamson para sa mga deep dish matting nila. Simpleng tao lang kami so na-appreciate namin yung mga ganitong klaseng matting. Ilalagay ko ang link sa ibaba para sa mga gustong bumili. Yung mga matting nila kapag in-order mo online, halimbawa sa Shopee or Lazada, nirorolyo nila yan. Heads up lang kumbaga sa mga maaarte kasi hindi nila yan ipapadala na may sapin na matigas para iwas deformation. Kaya ang tendency niya na pan-delivery sa inyo is magkakalukot-lukot yan or mga tupi-tupi.
So, upon unboxing ng mga mating, ang suggestion din nila is ibilad nyo daw muna sa araw ng 1 oras para bumalik siya sa dati niyang shape. Which is ginawa ko din. Pero ayun nga, may ibang maliliit na natupi na medyo di na naayos. Pero maliit na bagay na lang yun kaya hindi na namin ginawang big deal. Sobrang saya ko kasi di ko na madudumihan tong part na to na ginagawa kong footrest from time to time. Laking menos din sa oras at pagod sa paglilinis. Ang jahe kasi maglinis ng mga ganitong tela na mahimulmul, tapos waterproof ang ganitong mating kaya laking tulong din kapag basa ang sapatos mo pagpasok ng kotse. Aside sa madali na siyang malilinis kumpara sa dati, ang isa sa kinaganda ng mga mating nila is covered pati yung sa ilalim ng puwetan ng second row seats. Ang downside or yung pangit na nakikita ko lang number 1, yung natakloban ng pwestuhan ng release lever para sa gas cover. Kailangan mong butasan yung box na ito para ma-access mo siya. Tsaka ito, number 2, sana tumaas ng onte kasi madalas madumihan itong part na to kapag nahagip. And number 3, yung nakuha namin hindi siya sobrang snug fit. Pero siguro kapag lumapat na siya totally, halos maganda na fitment niya. Itong trunk tray na mating, wala kaming masabi. Gandang-ganda kami dito. Di namin need ng sobrang ganda ng designs ng pattern. As long as water repellent, goods uli kami dyan. Ganda din ng fitment niya, swak na swak. At yung texture, maayos. Sa mga curious, magkaiba po sila ng texture nung 3-piece rubber matting sa loob. At hindi ko rin siya maihahalin tulad sa texture ng isang kagaya nito. Ang ayaw lang namin sa kanya is yung lack of space para sana sa quick access para may ingat mo siya kung may kukunin ka lang sa ibaba sa area ng spare wheel. Pero nonetheless, thumbs up to sa amin. Okay, it's time for the rain visors. Ewan ko lang kung kita agad sa camera pero ito yung may maliit na dagdag design na tinutukoy ko. Di ko mag-guarantee pero ang sa akin lang sana legit na 3M adhesive ito. Para kahit paano tumaas ng onte yung kumpiyansa ko sa dikit niya, lalo na kapag papasok ako ng expressways. Sa mga nagbabalak nga pala na magkabit din ng visors, linisin nyo muna yung pagkakabitan nito sa mga pintuan. Itong nakuha naming rain visors hindi gaano maganda yung fit and finish niya. Tulad ng nakikita nyo ngayon dito. At dito rin pala sa harapan. Sana man lang umabot hanggang dulo. Pero siguro naman it does not necessarily mean na ganyan din makukuha nyo. Pero kami kasi, as long as it works at di naman ganun kahalata, goods na kami doon. Sa mga masiselan, itong binibenta nilang design is hindi umaabot hanggang sa dulo ng bintana. Yung Sonnet kasi may bintana pa after ng second row windows. Kung itsura ang pag-uusapan, may kulang talaga. Pero kanya-kanyang preference na lang yan. Basta kami, kontento na kami sa ganito na wala tong visor. Ganito na itsura niya kapag titignan sa labas ng nakakabit na yung visors. So far, happy naman kami sa kinalabasan niya. Sana lang talaga wag siyang liparin. Nung na-install na namin ang mga rain visors, pansin namin halos wala namang ingay na nadagdag habang tumatakbo kami ng 80 to 100 sa expressway. Kaya masaya din kami sa resultang nakuha namin. So there you have it. Sana nakatulong itong aking video ulit sa inyong decision making para sa mga nagbabalak bumili ng deep dish matting sa Lamson. Lilinawin ko lang, hindi po kami associated sa kanila or whatnot. Binabahagi lang namin ng aming kasiyahan sa mga produktong nabili namin sa kanila. Madami pang mga dapat i-prioritize na accessories at mga dapat idagdag sa kagamitan nyo kagaya ng mga TPMS, jump starter, etc. etc. Just to name a few. Napakadami. Basta kung magkakaroon kami ng pwede namin ibahagi at i-content, ibabahagi na lang namin in due time. Pero sa ngayon, ito lang muna. Kaya maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli, paalam muna pansamantala.